mga lugar sa Estados Unidos na ipinangalan sa mga Pilipino. Isa na namang magandang araw sa lahat, lalo na sa mga viewers at sa 10 subscribers sa munting channel na ito. Sana maka 20 subscribers tayo bago magtapos ang buwang ito. Mabuhay kayo hanggang sa gusto ninyo. Sa content natin ngayon, daanan natin ang mga kalye at mga lugar sa buong mundo na ipinapangalan sa mga Pilipino. Tulad na lang ng Rizal Street, Bonifacio Street, Mabini Street at Tandang Soro Street sa San Francisco, California. At kung ngayon ka lang napadpad o napadaan sa channel ko, inanyayahan kitang manood at tangkilikin ang aking mga videos at gawing tambayan ang muntikong channel. Linggo-linggo, nag-upload tayo ng isang video para sa mga kakaibang mga kwento at mga kaalaman. Please subscribe to my channel, Buyong Dagat, Stories Left Untold, and the Road Less Traveled YouTube channel. Isang malaking tulong na po ang inyong mga views at paki-subscribe na sa channel ko. At kung nagustuhan mo, huwag mahiyang mag-like, share, at i-comment down kung may gusto kayong ipakwento. At lalo sa lahat, napakahalaga na po sa akin ang inyong mga subscriptions. Maraming salamat po. Alam mo ba na may mga lugar sa Estados Unidos na ipinapangalan sa mga Pilipino? Gayon pa man, inasahan na ang mga lugar at istrukturang ito ay ipinangalan sa mga marangal na bayani na nagpaglaban sa kalayaan. Ngunit may iba pang personalidad na Pilipino na kinikilala sa iba't ibang tagumpay, pinarangalan sa ibang bansa sa parehong paraan. Narito ang ilan sa kanila. Una, Pilita Street. Pilita Street in Australia. Makikita sa Victoria, Australia. Named after Pilita Corrales. Alam mo ba na sa Australia nagsimula si Pilita Corrales na kanyang singing career? Noong 1959, tumulak siya patungong Australia kasama ang aktor-magician na si John Calvert para sa ilang mga shows. Sa ruta, nalunod sila sa hilagang baybayin ng Australia at nailigtas ng mga Navy. Nagpatuloy ang duo sa pagtanghal sa Sydney, Darwin at Melbourne. Ang mga awitin ni Pilita ay nag-instant hit at itinampok sa mga sikat na palabas sa TV. Nakikilig ang mga manonood sa kanyang mga kanta sa English, Spanish at Filipino. Siya ay nilagdaan ng Astor Records at naging unang babaeng recording star sa Australia na nakakuha ng hit sa mga pop chart sa kantang Come Closer to Me. Itinuring na isa sa mga great dames of Victorian radio and television. At pinarangalan si Pilita sa pagkaroon ng isang kalye na ipinangalan sa kanya noong dekada 70 sa Forest Hill District ng Victoria. Noong 1963, bumalik siya sa Pilipinas upang itatag ang kanyang karera sa kanyang sariling bansa. Patuloy na regular na gumaganap si Pilita sa Australia ngayon. Pinakahuli noong 2015 kung saan kinikilala pa rin siya ng mga Australiano bilang bituins ng kanilang henerasyon. Agbayani Retirement Village. Paulo Agbayani Retirement Village in California. Matatagpuan sa Delano, California. Named after Paulo Agbayani, farm labor activist. Isa sa mga makabuluhang proyekto pinagtanggol ng leader ng manggagawa na si Larry at Leon ay bilang tugon kalagayan ng pagtanda at mga displays na Pilipinong manggagawa sa bukid sa US. Ang mga lalaking ito ay napilitang manirahan ng mag-isa sa mga labor camp dahil sa mahigpit na batas sa imigrasyon ng California na pumipigil sa kanila na makapagpakasal sa labas ng bansa sa kanilang lahi. Kapag nagwewelga, madalas silang pinaalis ng kanilang mga amo sa mga kampo at nawalan ng tirahan. Kaya ang Paulo Agbayani Retirement Village ay itinayo upang magbigay ng kanlungan para sa mga manggagawang ito. Pinangalan ito sa isang manggagawang namatay dahil sa atake sa puso habang nasa picket line noong Delano Grape Strike. Pagkatapos ng kanyang kamatayan sa winery kung saan siya nagtatrabaho araw at gabi, ang Paulo Agbayani Retirement Village ay isang 59-room mission-style center ay pinasinayaan noong 1974 at matatagpuan sa 40 acres. Ngayon ay isang National Historic Landmark sa Delano, California.
Ang mga miyembro na Union ng Pilipino ay gumaganap ng mga pangunahing papel sa kilusang manggagawang bukid. Karamihan sa mga lalaking ito na magalang na kinikilala bilang mga manong ay lumipat sa Estados Unidos sa kanilang mga kabataan at early 20s. Pinalaya sila mula sa mga kampo ng paggawa sa bukid pagkatapos sumali sa Delano Grave Strike noong 1965. Sa pagtatapos ng huelga noong 1970, maraming mga lalaking Pilipino ay nawalang pamilya, pensyon at mga tirahan. Noong 1973 at 1974, itinayo ng kilusang manggagawang bukid ang Paulo Agbayani Retirement Village. Nagbigay ito sa ilan sa mga manong ng ligtas at komportableng tirahan, dignidad ng tao at paggalang sa kanilang mga huling taon. Daan-daang voluntaryong manggagawa ang nagtayo ng kompleks na ito. Ito ay komunidad ng abot kayang pabahay na itinayo ngayon sa Cesar Chavez Foundation. Ang Agbayani Village ay nagsilbing modelo para sa dosi-dosinang mga ari-arian na itinayo sa 4 na estado na patuloy na nagbigay ng abot kayang pabahay. Ang Chavez Foundation ang namamahala sa ari-arian na ngayon kung saan nananatili pa rin ang mga tao. Victoria Manalo Draves Park. Victoria Manalo Draves Park in California. Matatagpuan sa Sherman Street, San Francisco, California. Named after Victoria Manalo Draves, Film Olympic diving champion. Noong October 2006, isang bagong 2-acre na parke ang inilagay sa San Francisco na may natatanging pangalang Pilipino, Victoria Manalo Draves Park. Kumpleto ito na may softball field, basketball court, 2-level playground, picnic area at malaking naka-landscape na hardin. Ang parke ay pinangalanan sa unang Pilipina American na sumabak sa Olympic Games na si Victoria Manalo Draves, anak nina Chupilo Manalo ng Orion Bataan at Gertrude Taylor, isang English woman. Nagdive siya sa edad na 16 years old at sumailalim sa coaching ni Lyle Draves. Nakalaunan ay binakasalan niya noong 1944. Nakasali siya sa London Olympics noong 1948. Nanalo si Vicky Draves ng 2 gintong medalya sa springboard at platform diving na naging unang babae na nakakamit ang tagumpay na iyon. Ang parke ay dating ang parehong lugar kung saan nakatayo ang Franklin Elementary School, isang paaralang pinasukan ni Victoria noong bata pa. 4 na bloke lang ang layo mula sa kanyang tahanan. Timichig Tunnel in Ghent, Belgium, named after Timichig, an Igorot from Bontoc, Mon Province, Philippines. Ang Ghent St. Peter's Railway ay natapos noong 1912 sa tamang panahon para sa exposition para sa Universal International noong 1913, isang World's Fair na ginanap sa Ghent mula Abril 6 hanggang Oktubre 31, 1913. Noong 2006, isang lagusan ng istasyon ng tren ay inayos at ipinangalan sa isang Igorot na si Timichig, ang anak ni Nabida at Numanchan mula sa kabundukan ng Mountain Province. Si Timichig ay dinala sa Belgium ng impresaryo na si Richard Skinny Devine na ang espesyalidad ay nagre-recruit ng mga minorya na tribo para sa mga exhibit na estilo ng Human Zoo. Abangan sa susunod nating mga video ang Human Zoo. Si Timichig ay bahagi ng isang 55-man show na naglakbay kasama ang grupo ni Skinny Devine sa buong Europa simula sa France noong 1911. Ang mga Igorot sa Bontoc ay naging bahagi rin ng naunang 1904 World's Fair na ginanap sa St. Louis, Missouri. Ayon sa mga ulat sa pahayagan, ang mga katutubo ng Pilipinas na nakatira sa isang Filipino village sa Peria ay nahirapan sa depresyon at malamig na panahon. Sa pagkatapos ng kanilang kontrata ay nawala ang kanilang manager kasama ang kanilang mga kita. Naiwan si Timichig at mga tribo na walang bahay o pundo. Si Timichig ay pinaniwalaang siya rin ang taong inuulat na umalis sa Bontoc Group na sumakay ng tren pabalik ng Brussels matapos ayusin ng isang US consul na bumalik sila sa Manila sa pamagitan ng steamer. Namatay siya sa tuberculosis sa Ghent. Etleong Vera Cruz Middle School. Etleong Vera Cruz Middle School in California, Union City, California. Named after Larry Etleong,
ang farm labor leader. Noong huling bahagi ng 2013, pinalitan ng New Haven Unified School District ang Alvarado Middle School sa Union City upang parangalan ang dalawang pinuno ng manggagawang Pilipino. Ngayon ay kinilala bilang Itliong Vera Cruz Middle School. Minarkahan nito ang unang pagkakataon na ang isang paaralan sa US ay ipinangalan sa mga Filipino-Americans. Ang paunang panukala ay nagdulot ng ilang kontrobersiya dahil naniniwala ang mga oposisyonista na ang hakbang ay makakabawas sa pagkakaiba ng lugar. Ngunit ang pagpalit ng pangalan ng paaralan sa wakas ay natuloy noong 2015. Si Larry Itliong ay isang Pilipinong manggagawang bukid at pinuno ng manggagawa na nag-organisa ng mga manggagawang pang-agrikultura sa West Coast noong 1930s. Kilala siya sa pagtanghal ng 1965 walkout ng mga manggagawa mula sa mga sakahan ng ubas na humihingi ng sahod na katumbas ng federal na minimum na sahod. Ito ay tinatawag na Delano Grapes Strike. Pinangunahan ni Itliong ang mga manggagawang Pilipino sa mga picket lines kung saan kasama niya si Cesar Chavez at iba pang manggagawang Mexican. Si Itliong ay tinaguriang isa sa mga ama ng kilusang manggagawa sa West Coast Labor Movement. Philip Vera Cruz ay isang kasamang labor leader ni Itliong na co-founder ng Agricultural Workers Organizing Committee. Kalaunan ay sumanib sa National Farm Workers Association upang maging United Farm Workers, ang grupo kung saan siya ang vice-presidente ay naglalayong iangat ang mga kondisyon sa paggawa para sa mga migranteng manggagawa. Philip Vera Cruz ay isang Pilipinong-Amerikanong pinuno ng manggagawang bukid at pinuno sa Kilusang Asyano-Amerikano. Tumulong siya sa pagtatag ng Agricultural Workers Organizing Committee na kalaunan ay sumanib sa National Farm Workers Association upang maging United Farm Workers. Bilang matagal ng pangalawang vice-presidente ng Union, trabaho siya upang mapabuti ang kalagayan ng paggawa ng mga migranteng manggagawa. Pinanganak si Vera Cruz sa Uwang, San Juan, Ilocos Sur, Pilipinas noong December 25, 1904. Noong bata pa siya, nag-alaga siya ng kalabaw para sa kanyang ama na inilarawan niyang mas madali kaysa trabahong gagawin niya sa California. Noong 1926, lumipat si Vera Cruz sa Estados Unidos kung saan nagsagawa siya ng iba't ibang uri ng trabaho, kabilang ang pagtatrabaho sa isang Alaskan cannery, isang restaurant at isang box factory. Sandali siyang naging miyembro ng Industrial Workers of the World. Sa loob ng isang taon simula noong 1931, nag-aral si Vera Cruz sa Gonzaga University. Noong 1942 siya ay na-drop sa United States Army, ngunit kalaunan ay na-discharge dahil sa edad. Otingsu Aquatic Center in California, matatagpuan sa University of Southern California, named after Wilfred Otingsu, swimmer and USC alumnus. Ang Otingsu Aquatic Center ay isang panlabas na aquatic venue na orihinal na itinayo para sa 1984 Los Angeles Olympics. Pinunduhan ito ng McDonald kaya sa loob ng 29 years kilala ito bilang McDonald Olympic Swim Stadium. Noong 2013, si Wilfredo Otingsu Jr., ang CEO ng Alaska Milk ay nag-donate ng 8 million para sa kumplitong pagsasaayos nito. Si Otingsu ay isang mag-aaral sa kolehiyo sa University of Southern California noong unang bahagi ng 1980s at naging bahagi ng kilalang swimming team na universidad. Pinatawan din niya ang Pilipinas sa Southeast Asian Games. Hinirang siyang ang kanyang coach na si Peter Dalan bilang team captain batay sa kanyang mga kasanayan sa pamumuno. Isang nagpapasalamat na Otingsu ang bumalik sa kanyang alma mater ngayon bilang pinuno ng maraming matagumpay na korporasyon at nagbigay ng donasyon sa ngalan ng kanyang pamilya. Ang aquatic venue ay muling binuksan noong 2014. Pinalitan ang pangalan bilang Otingsu Aquatic Center. Itliong and Vera Cruz Lanes. Itliong Lane in California, matatagpuan sa Alameda, California, named after Larry Itliong and Philip Vera Cruz, farm labor leaders. Sina Larry Itliong at Philip Vera Cruz ay mahalagang mga tao sa mga unang kilusan ng paggawa sa California. Ngunit si Cesar Chavez ang nakakuha ng higit na atensyon. Nagbago iyon nang bumuto ang lungsod ng Alameda na pangalanan ng dalawang kalye sa isang pangunahing
pagpapaunlad na ari-arian bilang parangal sa dalawang Pilipinong nagmula sa Pangasinan at Ilocos Sur. Ayon sa pagkakabanggit, tulad nito, isang panukala ang ipinasa upang italaga ang Filipino-American Highway sa lungsod ng San Diego bilang Itliong Vera Cruz Memorial Bridge. Muli ay isa na namang kwento at content ang nagtapos ngayon. Sana may mga bagong kwento kang natutunan at mga kakaibang mga kaalaman na nakuha sa ating tampok ngayon. Huwag kalimutang pindutin ang like, share kung nagustuhan mo ang kwentuhan natin ngayon. Comment down lang kung may mga katanungan kang gumigimbala sa iyong kaisipan, baka pwede nating kwentuhan iyan. Paki-subscribe na sa channel ko, baka naman makapag 20 subscribers na ako bago matapos ang buwang ito. Road to 20 subscribers muna tayo. Isa na pong malaking tulong sa aking munting channel ang inyong mga views at higit sa lahat ang inyong mga subscriptions. Pakipindot na lang sa gilid-gilid para sa mga nakaraang mga uploads natin. Maraming salamat po. Ito ay ang Ruyong Dagat Stories Left Untold and the Road Less Traveled YouTube channel.